ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. Una sa lahat ay idalangin natin sa Panginoon naway kayo ay kanyang ingatan mula sa lahat ng mga masasama. Ganun din idalangin natin sa kanya na pagkalooban niya ng maraming mabubuti ang maikling oras natin ngayon. Ang gusto ko lang bigyan ng paliwanag para po natin maidagdag sa dati nating kaalaman ay tungkol po sa pagtatagumpay ng isang tao dahil sa lahat ng ating mga pagsusumikap sa mga gawain natin, wala po tayong layunin. Maliban lang sa paano natin makamit o paano natin maibigay sa ating mga sarili ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan. Dalawang klase ang namumuhay dito sa mundong ibabaw. Ang unang klase ay ang mga tao na ang kanyang mga gawain ay doon nila na isang ayon o doon nila na iaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ang pangalawang klaseng namumuhay dito sa mundong ibabaw ay ang mga tao, ang kanilang mga gawain ay doon nila na iaayon sa kagustuhan ng kanilang sariling pagnanasa. So magkaiba ang dalawang grupo na ito. Ang masasabi po natin na wasto sa kanila o siya ay nasa matuwid na pamamaraan ay ang grupo na ang kanilang mga gawain na doon nila naisasang-ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil sa ang tinatawag na Panginoon, kaya siya tinatawag na Panginoon dahil sa marami siyang mga katangian na ito ay hindi wala sa kanyang mga linika. Isa sa kanyang mga katangian na hindi siya magsisinungaling, isa sa kanyang mga kabilang sa kanyang mga katangian ay hindi siya magkakamali. Kaya lahat ng kanyang ginugusto na para sa kanyang mga linika, ito ay masasabi po natin na katotohanan. Dahil sa hindi siya magkakamali, hindi siya magsisinungaling. So, ang ibig sabihin ay para po natin maunawaan, diretso po natin na ang tunay na tagumpay ng isang tao ay ang maisang-ayon niya ang kanyang mga gawain dito sa mundong ibabaw sa anuman mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon. Anuman mga bagay na kanais-nais sa Panginoon. Pakinggan po natin ano po ang sinabi ng Panginoon tungkol sa mga bagay na ito ay ginawa niyang layunin sa kanyang paglikha sa atin. Tayo ay linikha ng Panginoon, mayroon siyang layunin. Kung ano man ang ginawa ng Panginoon na layunin niya sa kanyang paglikha sa atin, yun din ang masasabi natin na tamang daanan natin papunta sa tunay nating kabutihan, papunta sa tunay nating tagumpay. So ito ay napakalinaw sa kanyang binitawan na salita sa wikang Arabic, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sa madaling kahulugan, hindi ko lilikha ang mga engkanto, mga tao, maliban lang sa ako ay kanilang sambahin.
So ito ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Kaya ang masasabi po natin na taong naunawaan niya o taong nasa tunay na pagtatagumpay ay siya yung taong lahat ng kanyang mga gawain ay naisang-ayon niya sa ginawa ng Panginoon na layunin niya sa kanyang paglikha sa atin. Ibig sabihin, lahat ng kanyang mga gawain, siya ay matatawag na bilang pagsamba sa Panginoon. Lahat ng kanyang mga pananalita, siya ay matatawag na bilang pagsamba sa Panginoon. Lahat ang kanyang pag-uugali, siya ay matatawag na bilang pagsamba sa Panginoon. So, nararapat, isa po sa nararapat natin malaman na ang tinatawag na pagsamba sa Panginoon ay hindi lang isang klase, hindi lang isang uri, napakaraming klase. So lahat ng mga uring pagsamba sa Panginoon, lahat ito ay naipaloob sa relihiyon ng Islam. Ang ibig sabihin ay lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat ito ay mga bagay, mga gawain, mga salita, mga pag-uugali na kinalulugdan ng Panginoon. So, masasabi po natin na ang taong nais niya, ang taong gusto niya, ibigay sa kaniyang sarili ang kaniyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan, ang nararapat sa kanya ay isuko niya ang kanyang sarili sa anuman ginawa ng Panginoon na layunin niya sa kanyang paglikha sa atin. Pangalawa, isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil sa nalaman natin na ang relihiyon ng Islam, lahat ng kanyang nilalaman ay mga bagay, lahat ito ay mga bagay na bilang pagsamba sa Panginoon. Kung nais po natin isuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam, ano po ang tamang pamamaraan? Ang tamang pamamaraan ay yung tinatawag na pagsasahadang unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa relihiyon ng Islam ay yung tinatawag na pagsasaksi. Na ang pagsasaksi na ito ay napapaloob sa kanya ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat, sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso, si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, nararapat sa atin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga dila. Maliban lang kung tayo ay hindi nakapagsasalita. So, pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig, nararapat din sa atin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin na walang maikikilos ng bawat binigkas ng ating mga bibig. Ibig sabihin, ang dalawang mata, hindi natin ito gagamitin sa mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Ang ating mga bibig, hindi natin ito gagamitin sa mga salita na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Ang ating mga kilos, gawain ng dalawang kamay, hindi natin ito gagamitin sa mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Dapat natin mapagsumikapan lahat ng mga maikikilos ng bawat bahagi, parte ng ating katawan ay yung mga bagay na naaayon sa anuman pinaniwalaan
ng Panginoon, pinaniwalaan ng ating mga puso at binikas ng ating mga bibig. So ito ang tatlong bagay na napapaloob sa tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, at ito ang unang hakbang sa pagsuko sa sarili yung ng Islam. So kung nais ng isang tao, isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Kung nais ng isang tao, isuko niya ang kanyang sarili sa anumang ginawa ng Panginoon na layunin niya sa kanyang paglikha sa Kanya. Ang unang hakbang na dapat niyang tahakin ay yung tinatawag na pagsasaksi. Kapag nabuo ng isang tao ang tatlong bagay na ito, o naisagawan ng isang tao ang tinatawag na pagsasaksi, siya ay matatawag na isang Muslim. Siya ay nakapasok sa relihiyon ng Islam. Siya ay matatawag ng isang Muslim. Siya ay matatawag na alipin ng Panginoon, na isinuko niya ang kanyang sarili sa anuman layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa Kanya. Siya ay matatawag na alipin ng Panginoon na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam natin kung ano ang halaga ang tinatawag na pagbabalik loob sa Panginoon. Ang pagbabalik loob sa Panginoon, kapag nagbalik loob ang isang alipin sa kanyang Panginoon, siya ay pinaghandaan ng Panginoon napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mahalagang bagay na ito ay kahit noon ay napuno niya na kasalanan ng mundo na ito, nakagawan ng hindi mabibilang na kasalanan, dahil naman siya ay tunay na nagbalik loob sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Lahat ng kanyang nagawang pagkakasala ay maipapatawad ng Panginoon para sa kanya. Buburahin ng Panginoon ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala. Hindi lang sa buburahin, kundi papalitan pa ng napakaraming kabutihan. Ganito kahalaga ang napakasimpleng gawain na ito, na hindi napapansin. So, sa atin naman, kung mayroon tayong naunawaan ng isang bagay na sobrang napakahalaga, ang nararapat po sa atin ay samantalahin natin ito. Bakit? Dahil sa hindi natin hawak ang ating buhay, hindi tayo makakasigurado kung tayo ay aabot sa susunod ng mga panahon. Hindi tayo makakasigurado kung tayo ay aabot sa mga susunod ng mga araw. Kaya ang nararapat po sa atin ay samantalahin po natin yung isang bagay na naunawaan po natin na sobrang napakahalaga. Kaya para po tayo makasigurado, sister, anak kita, para po tayo makasigurado ay isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagsuko sa sarili, sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin, yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Naway tanggapin sa atin ng Panginoon ang ating pagsasaksi. Naway tayo ay tanggapin ng Panginoon para sa kanyang pagpapatawad. Naway tayo ay kanyang tanggapin sa kanyang paraiso. So ganito lang, para po tayo makasigurado, sundin niyo po ako sa anuman bibigkasin ko. Bigkasin natin ito muna sa lingwaheng wikang Arabic, tapos i-translate natin sa wikang Tagalog para maunawaan po natin ano ang ating binibigkas. So itaas natin ang ating kanan kamay, ang ating hintuturugan. Ito, nakikita niyo po ito. Ito ay ang kahulugan. Bakit natin ginagawa ang ganito? Ito ay ang kahulugan ay isa sa mga katangian ng karapat-dapat magiging Panginoon, karapat-dapat sambahin, na siya po ay ang tawag sa kanya ay Allah, ay siya ay nag-iisa, wala siyang katambal, wala siyang kaagaw, wala siyang kasama. Ibig sabihin, hindi po tayo pwedeng magkaroon
dalawang Panginoon, o di kaya tatlong Panginoon, o di kaya maraming Panginoon. Bakit? Dahil sa kung marami ang Panginoon, siguradong sigurado na sila ay magkakaagawan ng kagustuhan. Kapag magkaagawan sila ng kagustuhan, magugulo po tayo. Bakit? Dahil sa halimbawa, yung isang Panginoon gusto niya lumubog ang araw, yung isang Panginoon naman gusto niyang sumikat ang araw. So ano ang mangyayari sa ating buhay? So ito ang kahulugan. So lakasan po natin ang ating pangbibigkas. Asyhadu Yado, alla Allah, ilaha ilaha, illallah illallah, wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu rasuluh wa asyhadu wa asyhadu anna anna Isa Isa abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat na walang Diyos na karapat-dapat sambahin sambahin maliban kay Allah. maliban kay Allah, At ako ay sumasaksi at ako'y sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay kanyang sugo ay kaniyang sugo at alipin. at alipin. At ako ay sumasaksi At ako'y sumasaksi na si Jesus na si Jesus ay kanyang sugo ay kaniyang sugo at alipin. at alipin.